Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, my beloved Brother Ed. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. At samahan po ninyo ko, mga kapatid. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos sa umagang ito at kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami tao sa pusong nagpapasalamat. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, sa gintong pagkakataon, pinagkalumos sa amin, namin kang napapurihan sa magdabag na ito o Diyos. Narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, gising na gising, mahal na Panginoon, handang makinig ng mga salita mo o Diyos. Subalit, mahal na Panginoon, dalangin namin, linisin mo aming mga puso at kaisipan sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng aming mga kakulangan, sa lahat ng kahinaan, patawarin mo bawat sa amin naman banal. Mahal na Panginoon, langis sa may salita, O Diyos, sa ganangkin wala akong magagawa. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, ako'y nagsusumamo sa iyong paanan, mahal na Panginoon o Diyos, gamitin mo ako, mahal na Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus, and bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal ko. At bago pong lahat, ay nais ko magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos. Amen. Hallelujah. May mahal, and I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po natin inaalaala mo mahal ang ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeda. Praise God. At sa kanyang mga ginintoang aral na iniwan sa atin, mga kapatid ko, na tayo pong lahat ay pinagpala sa kanilang mga panalangin, sa kanilang paghubog sa atin sa mga salita ng dakilang Diyos. Amen. At ganoon din po sa aking mga kamanggagawa sa lugar na ito, ating mga elders, ating mga technician, musician, core members, mga inamahal sa lahat ng minamahal at ginigilo nating mga kapatiran sa lugar na ito, mga kapatid, at sa lahat ng ating mga viewers ngayon, here and abroad, mga inamahal, magandang umaga po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga inamahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng Luke chapter 17, verse 32, mga inamahal ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. At alam niyo, mga minamahal, ang Word of God, ito po ay dapat nating pakinggan ng pakinggan, mga inamahal. Amen. Praise God. Upang tayo po ay laging ma-refresh. Lagi po tayo, mga minamahal, makaalala, mga kapatid, sa mga salita ng dakilang Diyos. Mga inamahal, basahin natin. From the Gospel according to St. Luke chapter 17 verse 32. Remember Lot's wife. Amen. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Napakaigsi po, mga kapatid, ng talatang ito. Remember Lot's wife. Amen. Remember Lot's wife, mga kapatid. Praise God. Mga minamahal, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, na maging ang mga preaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, may mahal yung mga tapes po natin, mga kapatid, hindi po nakakasawang pakinggan. Mga minamahal, napaka-anointed po ng mga preaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito. Amen. Katunayan, mga minamahal, marami pong mga foreigner, mga kapatid, ang nagpapatotoo, mga minamahal, sa kanilang pakikinig, panonood ng mga old topics ng ating beloved Honorable Pastor. Yung kanilang mga karamdaman nagsisigaling. Mangin mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi natin pakinggan ang Word of God. Amen? Praise the Lord. Hindi natin na dapat pagsawaan ang Word of God. Mangin mahal. Title po natin, mga kapatid, sa umagang ito, Remember Lot's wife. Yun na po yung talata, mga kapatid. Sa Tagalog, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Kung babasahin mong Bible, mga kapatid, wala pong record, wala pong spiritual record si Mrs. Lot, yung wife ni Lot. Wala pong binanggit na pangalan, mga mahal, yung wife ni Lot, mga kapatid. Ibig sabihin nun, mga mahal, kung hindi tayo
naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala tayong pangalan sa langit. Amen. Mga minamahal ko. Wala pong spiritual record. Ito pong asawa ni Lot. Sino po ba si Mrs. Lot, mga kapatid? Yung asawa ni Lot ay isang malaking aral po sa mga Kristiyano ito, mga kapatid ko. Napakalaki po ng tsansa na siya po'y maligtas. Unang-una po, asawa siya ng isang matuwid na taong si Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Amang Abraham, the father of faith, mga mahal. At pangalawa po, mga kapatid, hawak siya ng panalangin ng taong kinalulugdan ng dakilang Diyos na si Amang Abraham. Amen? Mga minamahal ko, yan po ang chance niya. Yan po ang chance niya, mga minamahal. At makita natin, mga kapatid, binalaan siya mismo ng anghel ng ating mahal na Panginoon na nung sila po ay itakas ng mga anghel sa Sodom at Gomorrah sapagkat uulan po ng apoy at pupugnawin po itong syudad na ito, mga minamahal. Sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong lilingon. Pero napahamak po yung asawa ni Lot at siya po'y naging haliging asin, mga kapatid. At ang dahilan po, mga minamahal, ng kanyang kapahamakan, hindi po siya sumunod sa utos na huwag lumingon. Mga minamahal, napakahirap po, mga kapatid ko, maglingkod tayo na mayroon pong pagsuway. Amen. Mahirap po, mga minamahal, na hindi natin sundin, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at ang mga salita ng Diyos na napapakinggan natin sa pulpitong ito. Mahirap sapagkat, mga minamahal, aabutin tayo ng kamalasan sa buhay. Amen ba? So huwag nating isandig, mga minamahal, ang kaligtasan natin sa ibang mga Kristiyano. Ang kaligtasan po ay personal. Kanya-kanya po yung ating kaligtasan. Hindi po pwede, mga minamahal, na humawak ka lang sa pantalon ng tatay mo, mga minamahal, pagdating ng rapture. Hindi pwede, mga kapatid, na humawak ka lang sa palda ng nanay mo pagdating po ng rapture. Kanya-kanya po ang kaligtasan, mga minamahal. At bawat isa sa atin, tatayo po tayo isa-isa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo kasama yung papa mo, hindi mo kasama yung mama mo, hindi mo kasama yung anak mong mainit sa mahal na Panginoon, mga mahal. Bawat isa sa atin, tayo mismo ang tatayo at tayo mismo ang tatanungin ng mahal na Panginoon, mga mahal, kung ano po ang ginawa natin sa lupang ito. Amen ba? Kung naluwalhati ba ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga buhay sa lupang ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Philippians, chapter 2, verse 12, pasahin natin sa English, mga mahal. From the book of Philippians chapter 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Sa Tagalog po, may mahal. Ayon sa Pilipos 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, at lubusin ninyo gawain ng inyong sariling pagkakaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lubusin ninyo, mga minamahal, or ipagtrabaho ninyo, sabi rito. Ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Mahal. Huwag lamang sa harapan ko kayo sumunod, sabi ni St. Paul. Huwag lamang yung panahon na ako'y nakaharap sa inyo, kayo'y sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Kundi maging sa ako'y wala na. Maging ako'y wala sa inyong harapan, sabi niya rito. Lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. Lubusin ninyo ang pagtatrabaho sa kaligtasan, mga minamahal, na may takot at panginginig, mga kapatid. So kung babasahin po ninyo yung chapter 17 ng Luke, mga minamahal, doon po tayo sa 17:32 ng Luke, yung remember Lot's wife. Pero kung babasahin mo po yung buong chapter noon, na kanina binasa ko, mga minamahal, ang topic po doon, mga kapatid ko, ni St. Paul, ay ni Luke, mga minamahal ko,
ay yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Binanggit doon yung kapahamakan po ng Sodom at Gomora at yung kapahamakan po ng buong mundo sa panahon po ni Noah, mga minamahal. At binanggit din po roon sa Luke 17:31 yung ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng mga gamit. At yung mga nasa bukirin ay huwag nang umuwi, mga minamahal. Amen. Yung bukirin na yun, mga kapatid ko, yun po ay bukid ng Diyos yun. Yun po yung church. Na kapag nasa church ka na, kapag ikay tinawag na ng mahal na Panginoon, nasa church ka na, at mayroon ka ng ministry, mga minamahal, mayroong alam mo na yung calling mo sa mahal na Panginoon, mga kapatid, ay huwag ka nang lalabas dyan. Diyan ka na babalikan ng mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, kung tayo nasa loob na ng church, mga kapatid ko, ay huwag na po nating ipagwalang bahala yung kaligtasan. Huwag na po nating baliwalain yung paglilingkod, mga minamahal ko. Amen. Sapagkat babalikan tayo ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sabi ron, mga minamahal, yung mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba para kumuha ng gamit. Ang ibig sabihin nun, focus ka na sa kaligtasan mo. Huwag kang mag-focus sa material. Huwag ka na mag-focus, mga minamahal, sa anumang bagay na material sa mundong ito, mga kapatid. Sapagat during the time of Lot, mga minamahal, ginaunaw ng dakilang Diyos ng apoy ang Sodom at Gomora. So bago gunawin ang dakilang Diyos sa Sodom at Gomora, mga minamahal, ay ang Sodom at Gomora, kung ano po yung ginagawa, mga minamahal, sa syudad na ito, ganun din po ang ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon. Mga minamahal, walang pagkakaiba. Habang ang mga tao po'y abala sa pamimili, nagbibili, naglalasing, nagpupundar ng mga ari-arian, mga minamahal, may nabanggit din po, mga minamahal, sa Lucas na pagdating ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ay tulad po sa buhay na meron sila Lot during their time. Lahat magsabing praise the Lord. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang pagbabalik daw ng dakilang Diyos ay tulad po sa panahon ng Sodoma at Gomora. Pero masasabi ko po na mas masahol pa ang henerasyon natin ngayon, mga minamahal, ikumpara sa Sodoma at Gomora. We are living now in the end time. Amen. Mga mahal, tayo po'y nabubuhay ng mga mahal. Ang buhay natin ngayon, mga kapatid, nasa end time na po tayo. Kaya makikita mo yung laman po ng mga balita ngayon sa television, sa radyo, sa mga newspaper, mga mahal. Puro kasamaan, puro patayan, puro rape, nakawan, lindol, mga minamahal, salot, gera, mga kapatid. Yan ang laman ng mga balita ngayon. Kahit po yung YouTube, mga minamahal ko, wala na po, mga minamahal, maayos. At puro kalaswaan, mga minamahal, ang makikita mo. So anong ginagawa natin ngayon, mga minamahal? Ang sabi po ng Luke, mga kapatid, chapter 17, verse 28, mga minamahal, basahin muna natin ito. Luke 17, verse 28. From the book of Luke, chapter 17, verse 28. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Amen. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Amen. Ayan, mga minamahal, ang ginagawa sa panahon po, mga kapatid ni Lot. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nangagbibili. Wala nang panahon maglingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon, ang mga tao. Mga minamahal. Anong ginagawa natin ngayon sa panahon natin? Still, bumibili, nagbebenta, mahal. Lahat ng nangyari sa panahon po ni Lot, mga kapatid ko. Kaya kung titingnan natin yung orasan, mga minamahal, yung time, mga kapatid natin ngayon, umaandar ang oras ngayon. Hindi na muling babalik yan, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Kaya yung nasasayang na oras po, mga minamahal, nasasayang na panahon, hindi na pwedeng i-rewind. Hindi na pwedeng ibalik. Kaya huwag na tayong lumingon sa ating pinanggalingang buhay. Say amen?
Huwag na tayong lumingon sa ating kasalanan, mga minamahal ko, na nagawa nung araw. Maglingkod tayo ng tuloy-tuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na po nating hayaan na tayo po'y mawala sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po. Mga minamahal, huwag na tayong malamig sa pananampalataya. Mga minamahal ko, kung saan naroon yung ating outreach, mga minamahal, akala ba natin, mga minamahal ko, itong ating lugar ay dulo na po ng Bataan, mga kapatid, para bagang tayo na pag-iiwanan na, mga minamahal? Hindi po, mga kapatid ko. Kasama natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. At yung mga Kristiyano sa lugar na ito, mga kapatid, mga minamahal, yung mga pusing mananampalataya, kukunin tayo ng dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord! Kaya napakaganda po ng lugar na ito. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, para sa mga spiritual na tao, mga kapatid, ang lugar na ito ay Malaggetsemani, mga minamahal. Dito, malaya mong dalanginan ang mahal na Panginoon. Mga kapatid ko, dito po ay malaya, mga minamahal, na masasarili mo ang mahal na Panginoon sa pananalangin, pakikipag-usap sa Kanya. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Say praise the Lord, mga kapatid. In a split seconds, mga minamahal, maaring darating ang ating dakilang Diyos. Sa isang iglap, mga minamahal, kukunin tayo ng mahal na Panginoon, hindi natin alam. Kaya sabi po ng ating key verse, mga minamahal, remember Lot's wife. Ang topic doon, mga kapatid, yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ron, remember Lot's wife. Paano ba ginunaw ng dakilang Diyos ang Sodoma at Gomorrah, mga minamahal? Basahin natin ang Genesis chapter 19, verse 12 hanggang 17. Ano ba yung ibig sabihin ng remember Lot's wife, mga minamahal? Ano ba yung scenario doon? Ano ba yung history, mga minamahal, noon? Genesis chapter 19, verse 12 to 17. From the book of Genesis, chapter 19, verses 12 to 17. And the man said unto Lot, Hast thou here any besides, son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord had sent us to destroy it. And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his head, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him. And they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, let thou be consumed. Amen. 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 Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Tagalog po tayo, mga minamahal. Ayon sa Genesis 19, versikulo 12 hanggang 17. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroong ka pa ritong kamag-anakan, ang inyong mga manugang at ang inyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. Amen. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. Sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umaga ay pinagmadali ng mga anghel si Lot at sinabi, magbangon ka, ipagsama mo ang inyong asawa at ang inyong 2 anak na babae at narito,
baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Amen. Tatapos siya'y nagluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ay ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na, nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag kang huminto. Huwag kang lumingon. Sabi rito, may mahal. Huwag kang huminto, tumakas ka hanggang sa bundok. Baka ikaw ay mamatay. Nabasa natin mga kapatid. Nagluluwat po, mga minamahal, yung pamilya ni Lot. Anong ginawa ng mga anghel? May mahal? Hinatak sila sa kanilang mga kamay. Pinapagmadali sila, mga kapatid ko. Dahil, may mahal, nakalaan na talaga ang Sodom at Gomorrah sa kapahamakan, mga kapatid ko. Amen. At kung ano po mga minamahal ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, ganun din po ang gagawin ng dakilang Diyos sa ating mundo ngayon, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, mga minamahal, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. Mga minamahal, matutunaw po mga kapatid ko lahat ng bagay dito. Mga minamahal, and the earth also and the work that are therein shall be burned up. Mga minamahal, susunugin ng dakilang Diyos itong mundong ito, mga kapatid ko. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, yun na yun ang gagawin ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung paanong ginawa niya sa Sodom at Gomorrah. Mga kapatid, pupugnawin niya ito. Ito po ang gagawin niyang lake of fire. Itong mundong ito, mga minamahal, ito po ang gagawin ng dakilang Diyos na lake of fire. Amen. Kaya mga minamahal, ayaw ng dakilang Diyos, mga kapatid, na i-focus natin ang ating panahon, ang ating oras, mga minamahal, para lamang po sa mga panlupang pangangailangan natin. Amen ba? Gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay mag-focus na tayo sa ating mga spiritual. Magpakainit na tayo. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Ilang kayang Kristiyano, mga kapatid, ngayon ang katulad ng asawa ni Lot? Amen. Ano po yung nag-udyok, mga minamahal, sa asawa ni Lot na lumingon sa kanilang pinanggalingan na siyang naging dahilan ng kanyang kapahamakan, mga kapatid? Hawak-hawak na ng mga angel, mga minamahal, ang kanilang mga kamay. Halos, mga minamahal, talagang madadapa na sila, mga kapatid, sa pagmamadali. Bilisan ninyo. Huwag kayong lilingon. Amen. Baka kayo'y mamatay. Pero yung asawa ni Lot, mga minamahal, wala po yung kanyang pandinig dun sa mga mensahe ng dakilang Diyos na dala ng angels. Lumingon siya. Ano po ang dahilan, mga minamahal, bakit siya lumingon? Bakit, mga minamahal ko, hindi niya pinansin, mga kapatid, yung panawagan ng dakilang Diyos sa kanila? Dahil po sa material na bagay. Amen po. Marahil naalala niya, mga minamahal, yung kanyang mga ari-arian sa Sodom at Gomorrah. Maaring hindi niya magawang iwanan, mga minamahal, yung mga material na bagay, alang-alang po sa kaligtasan, mga kapatid. So pinagpalit niya yung kaligtasan, mga minamahal, doon po sa material na bagay, mga minamahal ko. Ganun po sa panahon natin ngayon. Mga minamahal, huwag nating ipagpalit yung ating spiritual, mga minamahal, sa mga bagay ng mundong ito. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, nakakalungkot, mga kapatid, minsan, papiliin mo, mga minamahal, yung kabataan ngayon. Ano ang gusto mo? Yung ministry mo sa church, yung iyong pagpapagamit, yung pag-awit mo sa church, o yung nanliligaw sa'yo. Pipiliin, mga minamahal, yung guy. Nasaan yung wisdom dyan? Nasaan yung talino nating spiritual dyan, mga minamahal? Amen. Mga minamahal, pag iniwan mo ang dakilang Diyos, mga kapatid, wala nang magiging magandang buhay, mga minamahal, ang darating sa iyo. Amen. Pag iniwan mo ang mahal na Panginoon ng mahal, pinabayaan mo siya, pababayaan ka ng Diyos, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, kaya makinig kayo sa inyong mga mangangaral. Makinig kayo, mga minamahal, sa inyong mga leader sa spiritual.
Sapagkat hindi naman kayo ipapahamak niyan. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Maraming Kristiyano ba ngayon, mahal, nawawala sa paglilingkod sa dakilang Diyos dahil sa pagiging materialism. Pinagpapalit po nila yung spiritual sa material. Minsan hindi makadalo dahil sa trabaho. Minsan, mga mahal, ayaw iwanan yung mga bukid, mga kapatid, kahit araw ng pagsamba. Mga minamahal, kahit dito po sa ating lugar, mga kapatid, araw ng pagsamba, Sunday, mga mahal, pwede tayong mangumpay na ng maghapon, mga mahal, na Sabado. Ihanda na po natin, mga kapatid, yung pagkain ng ating mga hayupan. Para lang sa ganun, Sunday, mga minamahal, nandito tayong lahat. Magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mayroong isang kwento, mga kapatid. Ang sabi ng Kristiyano, mga minamahal, Pastor, hindi po ako makadalo itong linggong ito dahil wala pong bantay sa kalabaw ko. Sabi ng pastor, walang problema dyan. Ipanalangin natin mamatay yung kalabaw mo para makadalo ka na. Ay, hindi, pastor, hindi po. Dadalo na po ako. Gagawin ko na lang ng paraan. Kita nyo? Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ngayon, mahal. Yan yung nangyayari ngayon. Amen po. Kaya mga minamahal, gawin nating number 1 ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen ba? Gawin natin, mas mahal natin ang gawain ng Diyos kaysa sa ating pamilya. Amen? Huwag nating gawing pangalawa lang, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito ang buhay natin. Ito po, mga minamahal, ang lakas natin. Ito ang kaligayahan natin. Ito ang kagalakan natin sa buhay. Amen ba, mga minamahal? Say praise the Lord, mga kapatid. Tingnan nyo 2 Corinthians chapter 4, verse 18. O mahal, basahin natin, beloved brother Laser. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18, samantalang kami ay nagsitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, kami ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ano pa sinabi ron, mga minamahal? Tagalog, mga kapatid ko. While we look not, mga minamahal, Tagalog, ano ron? Samantalang kami hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita, ngunit doon kami nakatingin doon sa mga bagay na hindi nakikita, for the things which are seen are temporal, sapagkat yung mga nakikitang literal ay temporary, pansamantala, mga mahal, but the things which are not seen are eternal, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, sabi rito, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Yan ang buhay natin, mga minamahal ko. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Pananampalataya hindi nakikita, pero inaasahan ito. Amen ba? Mga minamahal, sumasampalataya ba kayo na tayo po'y makakarating sa langit? Magsabing praise the Lord. Mga minamahal, langit napakalayo. Pero dahil sa pagmamahal mo sa dakilang Diyos, dahil sa pagmamahal mo sa iyong kaligtasan, mga minamahal, mararating natin yon. Amen? Praise the Lord. Sapagkat ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sinong sumulat? Ang ating pinakamamahal na Panginoon mismo, mga minamahal, ang sumulat ng ating pangalan. Amen ba? Meron pang talata sa Isaiah, mga minamahal, ang sabi ron, mga kapatid, ang ating mga pangalan ay na-engrave na po sa kanyang palad. Ano ibig sabihin? Minamahal, yung ating mga pangalan, inukit na ng dakilang Diyos sa kanyang palad. So, hindi na mabubura yan. Amen? Nasa Isaiah yan, mga minamahal, nabasa ko yan, mga kapatid. So, ano pa mga minamahal ang dahilan? Bakit lumingon ng asawa nila at napahamak siya? Material, pangalaway, worldliness,
Yung mundo, mga minamahal, maganda ang mundo mga kapatid. Lalo na mga minamahal, yung layaw ng laman, mga kapinamahal ko, nako, napakasarap kong gawin yan, mga minamahal. Pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Lumigon yung asawa nila dahil naalala niya yung kanyang mga kaibigang makasanlibutan marahil. Yung mga kasakasama niya sa kalayawan ng mundo, mga minamahal. Maaring yun ang kanyang nasa isip, mga kapatid. So maraming Kristiyano po ngayon, mga minamahal, ang ganon. Napapahamak po, mga minamahal, dahil nililingon pa po nila yung mga gawaing sanlibutan. Yung kanilang mga bisyo, mga minamahal, hindi maiwan-iwanan, mga kapatid ko. Ang sabi ng Bible, love not the world, mga minamahal, neither the things that are in the world, mga minamahal. Sabi ng Bible, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano yung nasa world, mga minamahal? Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life, mga minamahal ko. Ang sabi ng 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Lahat ng bagay, mga mahal, maglalaho yun. Ang mananatili lang, mga kapatid, yung ating mga ginawa sa mahal na Panginoon. Yung kanyang mga salita. Amen. Kaya mga minamahal, ang nakikipagkaibigan daw sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. James chapter 4, verse 4, mga kapatid. Basahin po natin. From the book of James chapter 4 verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is eternity with God, enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Amen. Amen. Tagalog po, beloved. Ayon sa Santiago 4, versikulo 4. Kayong mga mangangalungya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Hindi nyo ba alam, sabi ni James, mga minamahal, na ang mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos? Sino man nga, sabi rito, mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo lagi, mga mahal, yung asal ng sanlibutan, huwag nating dadalhin sa loob ng church. Ang gawin natin, yung mga natutunan natin sa church, siyang dalhin natin sa sanlibutan. Amen po? Kung ano yung asal ng sanlibutan ngayon, mga minamahal, huwag nating dalhin sa loob ng church. Sapagat ang church na ito po'y banal na dako. Dito natin tinatagpo ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya kung ano yung natutunan natin dito, siyang i-share natin sa sanlibutan, mga minamahal. Amen po? Sapagkat ang dadalhin ng dakilang Diyos sa langit, mga minamahal, yung church na walang dungis, walang kulubot, walang mantsa ng kapintasan. Without blemish, without wrinkle, spotless, will be brought to heaven. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 27. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, meron din pong mga manggagawa ng banal na iglesia, mga minamahal, sa panahon ni Pablo, na tumalikod po sa kanilang calling sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal, yung 2 Timothy chapter 4, verse 10. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 4, verse 10. From the book of 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Amen. Oh, God bless you, beloved. Sa Tagalog po. Sa aklat ng kalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 8, ay 4 ng kalawang Timoteo. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibhas ay inibig niya ang sanglibutang ito. Amen. At napasa Thessalonica, si Crescente ay nasa Galasya, at si Tito ay sa Dalmacia. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Si Dimas, mga minamahal, ay kamang gagawa at worker, mga minamahal, ni Saint Paul, mga kapatid. Katuwang mga minamahal ni Timothy.
Sabi rito, mga mahal, for Demas hath forsaken me. Anong dahilan? Having loved this present world. Sa Tagalog, mga mahal, tingnan natin. Tagalog, tingnan natin. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y inibig niya ang sanlibutang ito. At napasa Thessalonica, si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia, mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, ito po yung manggagawa ng dakilang Diyos. Hindi po kami exempted yan, mga minamahal. Lahat po tayo ay nagsusubikap. Lahat tayo, mga minamahal, ay humihingi ng habag lamang sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Sapagkat sa world Christian history, mga mahal, taon-taon, mga kapatid, 5,000 pastors, ministers, mga mahal, nag-quit sila sa kanilang calling sa Diyos. Taon-taon yan, 5,000, mga mahal, na mga ngaral ang tumatalikod sa kanila pong ministry sa pangangaral, mga kapatid. Sapagkat, mga mahal, ang karamihan ay nasilaw po sa material, sa financial ng mundo, mga mahal. Nagkulang sa prayer, mga kapatid ko. Hallelujah. Ang iba po, mga kapatid, kung makikita mo sa YouTube, mga mahal, puro scandal, yung makikita mo sa kanila, yung mga balita sa kanila, mga mahal. Mga scandal, mga minamahal na nakakahiya. Ano po? Pero ang beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, minamahal, mababasa mo sa magazine, mga minamahal, mababasa mo, mga minamahal ko sa mga balita, ano yung mga minamahal? Yung kapangyarihan ng dakilang Diyos, yung dinala niya sa talipaw hulusulo, mga minamahal ko. Para makilala hindi lang ng ating bansa, mga mahal, na may Diyos ang Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, puro magagandang balita, mga minamahal, ang nalalaman po ng mga tao, mga kapatid, sa Jesus Miracle Crusade. Salamat sa mahal na Panginoon, sapagkat meron tayong beloved parents in the Lord, mga mahal, na umiwas, mga minamahal ko, sa mga tukso ng sanlibutan. Amen ba? Kaya kailangan po namin, mga mahal, kailangan namin ang inyong mga panalangin upang bigyan kami ng lakas, mga mahal, at ma-overcome, mga kapatid kong, mga tukso sa araw-araw at para patuloy na pangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat wala pong exempted, mga minamahal ko. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, tuwing umaga, paggising natin tuwing umaga, mga minamahal, ihandog natin ang ating sarili sa dakilang Diyos. Tuwing umaga, mga kapatid, kahit ilang taon ka na sa mahal na Panginoon, ihandog mo pa rin ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Bakit? Kung minsan hindi natin namamalayan, mga minamahal, nahihiram natin yung oras natin, yung buhay natin sa ating mahal na Panginoon, na isinuko na natin sa dakilang Diyos. Amen? Kapag sinuko mo na sa mahal na Panginoon ng mahal, kanya na yan, hindi na atin yan. Pero minsan nahihiram natin. Kaya mga minamahal, lagi nating ihandog sa dakilang Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan yan, mga minamahal ko. Remember Lot's wife, mga kapatid. Luke chapter 9, verse 62, mga minamahal, yung mga nag-aararo na lingon ng lingon sa likod, hindi sila karapat-dapat sa langit. From the book of Luke chapter 9 verse 62, and Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Amen. Tagalog po. Ayon sa Lucas 9, versikulo 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Walang taong nag-aararo, ibig sabihin nun, mga minamahal, gumagawa sa ubasan ng Diyos yun. Hindi po literal, mga minamahal, na nag-aararo yun. Yung nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Sabi ron, walang taong nag-aararo na lingon ng lingon sa likod, karapat-dapat sa langit. Tingnan niyo yung literal, mga minamahal, na nag-aararo. Pag lingon ng lingon sa likod, hindi po straight, mga minamahal, yung kanyang inaararo. Amen po ba? Kaya yung mananampalataya, mga minamahal, na lingon ng lingon, mga kapatid, sa sanlibutan, hindi makakarating ng langit yun. Amen. Ang gawin natin, mga minamahal, ganito.
Minsan hindi natin may iwasan, mga kapatid ko, unguarded moment, mahal. Tayo nagkakamali, tayo po'y nadadapa, mahal, nang hihina. Oh, minsan susuko ka na, mga minamahal. Minsan dumarating sa atin yun. Pero ito pong sikreto, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 12 and 13, mga minamahal, basahin natin ito. From the book of Philippians chapter 3 verses 12 and 13. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after it, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, Amen. and reaching forth unto those things which are before. Amen. Glory to God. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 13, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, tapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, nagtutumulin ako. Nagsisikap ako na baka sakali maabot ko yung pinapaabot sa akin ni Kristo Jesus na mahal na Panginoon. Yung mga bagay na nagawa na mga mahal, sabi ni St. Paul, nililimot ko na yon. Amen po ba? Nililimot ko yung nakaraan at ako'y nagtutumulin, nagpapatuloy, sabi ni St. Paul, mga kapatid. Say amen. Ganun dapat ang gawin natin, mga mahal. Past is past. Your past is not your future. Amen. Yung past mo, yung nakaraan mo, hindi yan ang future mo, mga mahal. Amen po ba? Kaya yung mga nakaraan, mga mahal, kalimutan na natin yon. May mga bitterness, may mga tampuhan, may mga galit, mga minamahal, may mga hindi pagkaunawaan, mga kapatid, bitawan na natin yon, mga mahal. Magpapatuloy tayo. Magsimula tayong muli. Amen. But habang may buhay, may pag-asa. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya kung ating babalikan, mga kapatid, kinausap ng mga angel, mga minamahal sila, Lot, gugunawin namin ang Sodom at Gomorrah. Bago namin gunawin ang Sodom at Gomorrah, Lot, naalala ka ng Diyos. Naalala ka ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng chance. Amen ba? Hallelujah. Ang daming tao sa Sodom at Gomorrah. Pero bakit si Lot? Bakit siya lang, mga minamalang sinabihan ng mahal na Panginoon? Naawa ako, Lot? Amen? Naalala ka ng Diyos, Lot? Amen? Napakasarap pakinggan noon, mga minamahal. Sa kabila ng kahinaan ni Lot, mga kapatid. Ano yung kanyang kahinaan, mga minamahal? Yung dalawa niyang anak na babae, dalaga, mga kapatid. Kanyang ibinubugaw, mga minamahal, doon sa mga tao ng Sodom at Gomorrah. Narito yung mga dalaga ko, sabi niya, gawin niyo sa kanila ang gusto niyo. Huwag niyo lang pakialaman yung mga bisita ko. Imagine, yung mga anak niya, mga minamahal, binubugaw niya sa mga taong mga halang ang bituka, mga minamahal. Malaking kasalanan yun, mga minamahal ko. Ipapahamak mo yung anak mo. Pero mga minamahal, alang-alang sa panalangin ni Abraham, the father of faith, mga minamahal na kanyang uncle, sabi ng angel, Lot, nahabag ang Diyos sa iyo. Gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah ngayon. Naalala ka ng Diyos, Lot. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanong ko, mga mahal, bakit si Lot? Mga kapatid, hindi mo pinili na dumalo ngayon sa gawain ito. Hindi mo pinili, mga minamahal, na ikay nanonood ngayon, mga minamahal, sa gawain ito. Amen. But God chose you to be here, mga minamahal. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon, siya ang pumili sa iyo. Amen ba? Kaya may eagerness ka, mga minamahal, manood ngayon. May eagerness ka, mga minamahal, na dumalo ngayon. Sapagat galing sa Diyos yan. Nahabag ang Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. So time is moving. Time is moving, mga minamahal. Kaya dapat dalhin mo sa church ang pamilya mo. Dapat, mga minamahal, dalhin mo sa church ang mga loved ones mo. Kung may anak ka pa, kung may loved ones ka pa sa labas ng church na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kasama silang mapapahamak, mga minamahal. Kaya huwag kang titigil. Huwag kang magpalamig-lamig, mga minamahal. Magsikap sa ating kaligtasan. Sa iyong pagsusumikap, mga minamahal, kaligtasan ng loved ones mo ang kapalit. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Naalala ko, mga kapatid, nung ako'y baguhan pa. Ako po ang nauna, mga minamahal, sa aming pamilya, sa aking mga kamag-anak, mga minamahal. Ang iyong balingkod ang nauna, mga kapatid. At mga minamahal, bunga ko silang lahat sa ating mahal na Panginoon. Ang aking pong nasa isip, mga minamahal, noon, mga kapatid, wala na. Kahit hindi na ako maghanap buhay, mga minamahal, gagawin ko manalangin na lang ng manalangin. Umiyak ng umiyak sa mahal na Panginoon, mga minamahal, araw at gabi, mga kapatid. Hallelujah. Nagbasa ako ng Bible, mga minamahal, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mga minamahal, basa ng Bible, mga kapatid ko. At ang target ko, hindi ako titigil, mahal na Panginoon, hanggat hindi ko nadadala yung mga loved ones ko sa iyo. Hallelujah. Ikahabagan ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat sila nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kung meron pa kayong mga loved ones sa labas ng church, mga kapatid, hindi sila maliligtas. Kailangan, mga minamahal, magsumikap tayo. Work out your own salvation, mga minamahal. Amen. Huwag tayong magpalamig-lamig, mga minamahal. Pag nagpalamig-lamig tayo, mga kapatid, yung mga loved ones natin, mas malamig pa sa atin yan, mga minamahal. Amen. Yung ililigtas ng dakilang Diyos, yun lamang mga nandun sa loob ng Jesus Miracle Crusade. Amen. E sabi ng angel, mga minamahal, Lot, escape for your life. Look not behind thee. Iligtas mo ang buhay mo, Lot. Amen. Lot, takbo. Iligtas mo ang buhay mo. Huwag kayong lilingon. Mamamatay kayo. Tumatakbo si Lot. Yung dalawang anak niya tumatakbo. Sumusunod sila sa kalooban ng dakilang Diyos. Pero yung kanyang asawa, sinasabayan sila sa pagtakbo, mga minamahal, yung kanyang mag-aama, mga minamahal ko. Pero ang nasa isip ng asawa nila at mahal, yung pag-aari niya, doon po sa Sodoma at Gomora. Mahal. Nasa likuran po, yung misis nila, mga minamahal, habang sila'y tumatakbo. Sumusunod sa kanya, pero ang puso niya, wala sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung asawa nila, meron pong resistance sa pagsunod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Yun po yung magiging dahilan kung bakit hindi tayo mararapture, mga kapatid ko. Meron tayong resistance, mga minamahal. Lumalaban yung ating mga kalooban minsan, mga minamahal, sa kalooban ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi po dapat ganon. Dapat, mga minamahal, susunod tayo kung ano yung kalooban ng mahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Yung style ng pagsunod ng asawa nila, mga minamahal, anong naging resulta, mga kapatid? Kamatayan po. Amen? Namatay, mga minamahal. Naging haliging asin siya, mga kapatid. Nilingon niya ang mundo. Nilingon niya yung pleasure. Nilingon niya yung kayamanan na junk lang yan sa mahal na Panginoon. Kayamanan ng mundo, mga mahal, basura lang yan sa mahal na Panginoon. Hindi mo madadala yan sa langit, mga kapatid ko. Amen ba? Sodoma at Gomora is type of world, mga minamahal ko. At ang pagtakbo nila, type of salvation po yan. Amen? Amen po, mga mahal. Hallelujah. Yung asawa nila, nasa right path na siya, pero ang puso niya, mas mahalaga sa kanya yung material ng mundo, mga mahal. Kaya napahamak siya, mga kapatid. So, church, mga Kristiyano, mga minamahal, kahit nasa right church ka, kung ang puso mo, mga minamahal, nakapokus ka, mga minamahal, sa mundo, may iwan ka. Amen ba? So we are running the race right now. Amen? O mahal, tumatakbo tayo ngayon para sa ating kaligtasan. We are running out of time. Wala na, mga mahal. Konti na lang ang oras natin. Konti na lang ang oras para paglaanan pa natin ang mundo, mga mahal. Wala nang panahon. Nasa tamang direction na tayo. Amen po ba? You are in the right place. You are in the right time. Amen? You are in the right God. Amen? You are in the right church, mga minamahal ko. Mga mahal, nasa tama na tayo. Wala nang kulang dito, mga kapatid.
Yung miracles, signs, wonders, mga mahal, kita na ng ating mga mata, mga mahal, maliwanag na yan. Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Huwag mo munang isipin yung bukas, mga minamahal. Hindi natin alam, mga minamahal, sino makapagsasabi, bukas may magandang buhay ka pa. Bukas may buhay ka pa, mga minamahal. Ang isipin mo yung ngayon. Kung nakahanda na ba tayo, sakaling darating ang ating mahal na Panginoon ngayon. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, sa isang magandang awitin po, mga minamahal, alaya natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag kang bibigay. Huwag kang aayaw. Amen. Awitin natin ang awitin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Thank you, Jesus, Lord. Para bang di mo na kaya at kidami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ipapangon kanyang muli kung ika'y nagkamali. Itatayo kanya sa tuwing nagharapan. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ka muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya
pag-asa. Darating din ang umaga, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Yes, there is Jesus. Hallelujah. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag kang mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Puring kamala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na minsanan pa, tayo po'y pinag-alalahanan ng ating pinakamahal Panginoon. Ano ang sabi? Remember Lot's wife. Hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah. Palaala ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglingkod sa ating nakilang Diyos, kung ating po nasundan ang mga pangaral, hallelujah, in the right place. Pero dahil nga po sa disobedient, hallelujah, hindi po nakamtan ang kaligtasan. Tulad po natin ngayon, narito po tayo sa totoong gawain ng ating nakilang Diyos. Walang duda, tayo po in the right place, in the right path, hallelujah, unto salvation. Kaya nga lang po, hallelujah, tayo po ay pinapatakbo ng ating dakilang Diyos. Ano ang sabi? Pag tayo po'y, hallelujah, opo, narito sa banal na gawain, uma-attend, hallelujah, pero may resistance ang ating puso. May resistance ang ating pangunawa, hallelujah, ayaw sumunod sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano pang magiging halimbawa? Remember Lot's wife. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah, hindi po pwedeng kompromiso ang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Mari, hallelujah, doon sa Sodoma at Gomora, nangroon ang comfort zone, hallelujah, ng asawa ni Lot. Kaya tulad nga po sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, minsan, tayo po'y inutusan ng ating pinakamahal Panginoon na tayo po'y lumabas sa ating comfort zone, hallelujah, dahil yun ang utos ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, there's no other way, hallelujah, bagkus ang direksyon na ibigay sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, tulad nga po ng ating napakinggan narinig, hallelujah, because of disobedient, hallelujah, dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon, hallelujah, kaya wala po tayong magagawa, hallelujah. If we want salvation, we have to comply, we have to obey in full submission sa pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. We cannot, hallelujah, we have no reason, hallelujah, upang ating po tayong mga tuwiran sa kalooban ng ating pinakamahal Piso Kristo. God is God, hallelujah. Tayo po'y binibigyan naman ng pagkakataon. We are all applicant para sa kaligtasan, hallelujah. Kaya sa ating paglingkod sa ating pinakamahal Panginoon, tulad natin na pakinggan kanina, tiyak na po ang kaligtasan. Ano ating gagawin? Sumunod na lamang, hallelujah, sa pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Mari minsan, mayroon po tayong resistance sa ating paglilingkod. Ang nagdadala ng resistance, dahil nga po, mayroon pa tayong second option. Hallelujah, ang ating hanap buhay, ang ating mga pangailangan, hallelujah, sa ating araw-araw na pumumuhay. Pero kung ang ating, hallelujah, ilagay natin sa ibabaw ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, ano ang sabi? But my God shall supply all your needs. At ang napakaraming pangako, napakaraming nagpatotoo, hallelujah, pag-aning inuna ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Maaari masabi mayroon, hallelujah, mayroong second option. Yun po, hallelujah, dahil sa ating nga po, hindi natin inilagay sa ibabaw ang salita ng ating pinagmahal Piso Kristo. Hindi pwedeng dahilan, hallelujah, na tayo po, hallelujah, ay mayroong mga pangailangan o mayroong obligasyon na pakinggan natin kanina, hallelujah, unahin natin
ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. There's no other way kundi ang sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Kailangan po natin ang spiritual wisdom na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ulitin ko po uli. Hallelujah. Ang sabi ng anak ng ating mahal pastor, panganay ng anak ng ating mahal galang pastor, hallelujah, beloved Pete, nung last Sunday, I think, kung di po ako nagkakamali, sa dako ng Pampanga, ano ang sabi niya? Dapat, hallelujah, ang Kristiyano ay maging matalino. Hallelujah. Tsak ang kaligtasan, sumunod na lamang tayo sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. Hindi sinabi na dahil mahirap ka, hindi ka maliligtas. Hallelujah, mahirap ka, hallelujah, na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Mayaman ka, hindi ka sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi ka maliligtas. Hallelujah. Kailangan natin, hallelujah, hallelujah, na tayo po'y sumunod sa nais ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah. Humingi pa tayo ng habag sa ating dakilang Diyos, na tayo po'y bigyan ng matalinong pangunawa, spiritual wisdom, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat po pagpala naming Ama, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, sa indakang pag-ibig, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga salita na patuloy yung pinaunawa sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, sa mga pangaral na ay napakinggan palagi na kami narito si Banal Gawain. Upo, aming pinakamahal na Panginoon. Ang bawat isa amin, dakilang Diyos, ay naniniwala sa mga salita. Kaya lang pumansan, mahal na Panginoon, sa aming mga kakulangan ng aming panampalataya. Ito po yung aming hindi nagawa. Minsan mayroon po mga resistance, hallelujah, ay mga kaisipan, mahal na Panginoon. Kami nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga resistance na yan. Patawarin niyo po kami sa kakulangan na aming panampalataya at pananalig sa mga salita. Dakilang Diyos, ayaw po namin na buhay makasalanan. Nais po namin lahat na kami po'y maligtas sa aming pinakamahal na Panginoon. Kaya sa pauna panalangin po ng aming mahal galang Pastor Lisa Dalmida, dakilang Diyos, patawad po. Patawad, mahal na Panginoon. At tulungan niyo ang bawat isa amin maging masunurin sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat sa amin na maging matalinong Kristiyano. Aming panghawakan ng dakilang kaligtasan. Ito, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ito po ay may samot na langin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. At niliyans po natin ating sarili, hallelujah, ating sahutain ang lahat ng gawa ng kaaway, ang siyang humahadlang sa atin upang kayo makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Isipin po natin, kamay na ating brother pastor, ang siya po nagliliyan sa bawat isa atin. Upo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Una-una po namin hingiin ang aming pamuhay spiritual, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa unang dalangin po na aming mahal galang Pastor Lisa Dalmida, with all authority, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng ori ng gawa ng kaaway, di mo yung hadlang, hallelujah, sa aming pamumuhay spiritual, di mo cast out sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, panglupay-pay, panalamig, di mo sa unbelief, cast out in Jesus' name. Katamaran sa pagpupuri, pag-atin sa gawain, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng ori, karamdaman, problema at kahirapan, di mo cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be solved right now, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamitan natin pagsigaw. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Patuloy po natin. We love you the Lord. Brother is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement.